What's up mga kalapatids? Welcome back sa ating channel, and for today's video ay magpapaligo tayo ng ating mga alaga. Kahapon nga ay hiniwalay na natin ang ating mga inakay para maihanda na silang maturuan. Ngayon naman ay ang ating mga breeder bilang parte pa rin ng pagkukondisyon, at ang unang-unang hakbang nga ay ang pagpapaligo sa kanila. Uunahin ko na itong Vandenbroek sapagkat alam kong siya ang pinakamalinis sa kanila. Ayan, mamasamasahihin pa natin para ma-relax siya. Sunod naman itong si Nogi na katatapos lang magsubo sa kanyang inakay. Ayan, pumapalag-palag pa. At ayan, sinunod-sunod ko na rin sila. Sa pagpapaligo, tiyakin lang na hindi mababasa ang kanilang ilong at ang kanilang tenga. At hindi sila makakainom ng tubig para hindi tayo magkaroon ng problema. Ibabad ng konti para ma-penetrate ng tubig yung kanilang mga balahibo. At ipagpag yung mga pakpak para matanggal yung anumang maaaring parasitiko na nasa ilalim ng kanilang mga balahibo. Sinunod ko na nga ang ating mga alagang young bird na iwinalay lang natin kahapon. At alam nyo naman, kapag galing sa breederan, madumi, madungis at hindi maganda ang amoy. Kaya kailangan talagang linisan natin ito. Para pag nilagay natin ito sa ating flyer slope, ay talagang hindi na sila mangangamoy at hindi magagalit sa kanila yung mga kasama nila. Ito pa nga yung isa. Ayan, madungis. Dahil yan sa pagsusubo ng kanilang mga magulang. Kaya kailangan alisin natin yan dahil pwedeng rin maging cause yan ng bakterya. At panghuli, ito yung hen na katatapos na magsubo. Ayan, ang payat. Gagawin sana natin itong sitter pero kailangan muna natin itong i-condition. So, ayan, paliguan na natin. A few moments later. Ito na nga yung ating mga alaga. Tapos na silang maligo at inilagay natin dito sila para matuyo at maarawan. Baliwalo nga sila mga kalapatids at iniwan lang natin yung isa doon na naglilimlim ng itlog. So sa susunod na natin siya paliliguan. Pag natuyo nga sila mga kalapatids, ihihiwalay na natin yung mga dapat ihiwalay. Yung ating mga breeders at yung ating gagawing yaya. Lahat sila sabay-sabay natin ikukondisyon. Magandang pagkakataon na rin ito mga kalapatids sapagkat yung kahapon nilipat natin yung ating mga inakay. So hindi na tayo worry kung mahahawa ba sila sa mga kuto o anuman parasite sa balahibo o sila ang makakahawa dun sa mga nakakulong dito sa ating flyer slope sapagkat lahat sila ay ating sabay-sabay na pinaliguan. So wala na tayong iintindihin dyan mga kalapatids. One eternity later. Time check tayo mga kalapatids, 2:40 ng hapon at ito na nga ang ating mga alagang ibon na pinaliguan natin kaninang umaga. Ayan, tuyo na sila at malilinis na. Piyansa na tayo dyan na hindi na sila mai-stress dahil sa mga parasite sa kanilang mga balahibo. Ngayon nga ang ating gagawin ay ibabalik na natin yung ating mga breeders at yung ating gagawing sitter doon sa breeders cage para sama-sama na silang ihanda at i-condition para sa gagawin nating pagbe-breed ng malalakas at malulusog na mga warriors. A few moments later. Nalipat na nga natin mga kalapatids yung ating mga alagang ibon dito sa ating breeder's cage. So ito yung ating gagawing yaya o sitter. Ito naman yung Vandenbroek na ating pararamihin. So dito ko sila nilagay, parehas kakyan. Samantala dito sa kabila, dito ko nilagay yung ating mga hen. Ito yung ating gagawing sitter, kaya lang medyo payat siya nung aking pinaliguan. So patatabain ko muna ito at ikukondisyon. Ito naman yung ating Taiwan na pararamihin natin partner or kapares nung grisel na nandoon sa kabila. Yun nga, may itlog siya, naglilimlim. Lumabas na yung pangalawang itlog niya. Gaya nga ng sinabi ko nung nakaraang video, di natin bubuhayin yan, i-dispose natin yan o ipamimigay. Kaya mga kalapatids, kung sinong may gusto niyan, mag-comment lang sa video na ito. At kung malapit kayo dito sa Quezon City, sa Fairview, mag-PM kayo agad at swerte ang makakuha niyan mga kalapatids. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ito yung hen na ating palalakasin at ikukondisyon. Batay sa aking obserbasyon kanina nung pinapaliguan ko siya, hindi aplikable na bigyan agad siya ng gamot na pampurga sapagkat nakita nyo naman kanina nangangayayat siya at katatapos niya lang magsubo sa kanyang mga inakay. So pagka ganyan, pababawiin muna natin siya bago natin siya bigyan ng gamot na pampurga. Ang gamot na pampurga kasi mga kalapatids ay napakalakas ng epekto niyan sa kanila. Kaya nai-stress talaga sila dyan. Dyan minsan nagkakaroon ng problema yung ating mga kanyubi na nagpupurga na hindi nila na titignan yung kasalukuyang sitwasyon o kalagayan ng kanilang alaga. Kaya pag binigyan ng gamot na pampurga, yun, nagkakaroon ng problema. At ang masama, minsan, alam nyo na. So, iiwasan natin yon. Bago magpurga, tignan muna yung kalagayan ng ating mga alaga.
Ganun din nga ang gagawin natin dito sa pares niya. So bibigyan din natin to ng mga pagpapalakas ng ilang araw, electrolytes at probiotic sa mga susunod na araw para makabawi sila mula sa pagsusubo. Kapag medyo malakas na sila, doon natin sila sisimulang gamutin at linisin ang kanilang buong sistema para mas maihanda sila sa gagawin nating pag-breed. Samantala itong pararamihin naman natin ay hindi pa totally tatatapos sa kanilang programa. Hindi pa sila nakakatanggap ng anti-cancer kaya bibigyan din natin sila. Ganon din ang gagawin natin dito sa kanyang pares para matiyak natin na talagang malinis ang kanilang sistema. Medyo nabinbin lang talaga tayo sapagkat ito nga may lumabas na itlog na hindi natin inaasahan. Maaaring nung mga nakaraan na magkasama pa sila ay nasa lisihan na tayo o nakapag-mate na sila. Kung hindi ako nagkakamali, more than 10 days na nung hiniwalay ko sila pero may itlog pa rin. So, ibig sabihin, may naiwan pa rin si Milyan itong barako dito sa kanyang kapares. Kapag nga na-dispose natin ng kanilang itlog o kaya may kumuha nating kalapatids, saka natin itutuloy yung gamutan at pagpapalakas dito sa gagawin nating breeder. Samantala dito sa ating flyer slope, narito ang ating dalawang old line na itim. Ungender pa yung mga yan pero umaasa ako na sana man lang isa sa kanila ay hen para maiparis na natin agad-agad doon sa isang old line na itim na nandun sa breeder's cage. Gusto ko kasi itong mga old line kasi mas malalaki yung kanilang hubog ng pangangatawan, malaki yung kanilang butchi. Nagsubo itong mga old line dahil sa laki ng kanilang butchi, talagang busog talaga yung kanilang mga inakay na susubuan. Magkaroon sana dito at least isa na hen. Yun, so next episode nga natin mga kalapatids ay tatalakayin na natin yung ating gagawing diskarte o pamamaraan dun sa ating pagsisiter. Kaya abangan nyo ang ating mga susunod na video dito lang sa ating channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-hit muna ang subscribe button at notification bell para updated ka sa ating mga ginagawang talakayan. Paki-like and share na rin ang video para marami pa ang maabot ng ating programa. Pakisuportahan nyo rin mga kalapatids ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na talaga namang kapupulutan ng mga kaalaman. So paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!